bukas ay isasagawa na yung paghahatid sa huling hantungan kay Pope Francis. So para maging mas malaman yung ating usapan, Chiki, siguro tawagin na natin ang ating kasamahan dito sa STL na si Jovi Francisco na naroroon ngayon sa mismong lugar kung saan ililibing si Pope Francis sa Rome, Italy. Kasi labas na ito ng Vatican, ano, Jovi? Hi, Jovi! Hello, Maricel and Chiki at mga STLers. Alam nyo, before we discuss yung importance itong basilika sa likuran ko, ay sabihin ko lang na, alam niyo mga about 10 minutes ago, biglang, alam mo yung tunog na kapag nandyan tayo, yung NDRRMC ba yun? Oh. Yung tumulog lahat ng cellphone. Ganun din, tumulog din lahat dito. Akala namin may emergency because very tight nga security sa buong Roma, especially around the Vatican. Yung pala, ina-announce doon ng authorities dito na ang St. Peter's Basilica at saka yung yung square ay magsasara ng alas 5 ngayong hapon dito sa Roma. Sabihin, talagang mapapaaga. Siguro yung mga nandoon na nakapila, basta may cut-off na doon sa mga main thoroughfares doon or yung main walkways ay hindi na talaga pwede masok by 5 p.m. dahil kailangan ng isara yung square in preparation for tomorrow's burial at saka yung mga rites na gagawin tomorrow doon sa Vatican. At syempre, alam din natin, aside from yung tinatapos sa public viewing, ay itong pagpupulong ng mga cardinal later by 8 p.m. dito sa Roma, Mase El Chiki, dahil gagawin nila yung parang liturgical rite na isi-seal yung coffin ni Pope Francis. Ngayong alas 8 ng gabi na yan magaganap, meaning doon na rin matatapos yung public viewing. Lahat yan in preparation for tomorrow, yung 10 a.m. na pagsa-start nga nung paglibing kay ang libing ni Pope Francis. Pero Jovi, as early as now, ang dami na naming nakikitang tao sa likuran mo. So yan ay nakahanda na rin para dumalo dun sa libing bukas? Or turista yung mga yan? Oo, pwedeng baka turista. Akala ko nga ako lang nakaisip nito na hindi mo na ako magbabatikan kasi nandun lahat ng tao na rin, the last day doon, di ba? Tapos pagdating ko dito, very early in the morning, sa Papal Basilica of St. Mary Major. Baka nga ba ng pila, mga alas 7 para ng umaga, Mase El Chiki. So, naisip na rin nila yun dahil sa sobra sigurong tight ng security tomorrow, saka imposible yung access, dahil siyempre, libing na dyan bukas at sa Sunday pa, magbubukas ito para sa public ulit. Gagawin na nila ngayon at sisilipin ang nangyayari na sa loob. So, ang daming tao, pila na dyan. Aside po yung mga turista dito sa square nito o doon sa harapan ng simbahan. Marami rin sa likod. Meron din churchyard doon sa likod na marami naghihintay ng turn nila na makapasok dito sa Basilica. Ang Basilica na paborito ni Pope Francis. Oo, so ibig sabihin, Jovi, dyan sa loob ng Basilica bukas, ang papayagan lamang na makapasok ay yung mga heads of state, yung mga VIPs, yung mga kardinal, malalapit sa Santo Papa. Hindi, yung mga yung mga VIPs at saka yung mga world leaders ay doon sa Vatican lang ang access nila. Tulad ng media na ang sa akin ay doon sa Vatican, hindi ako pwede dito. Tomorrow, based doon sa mga nakastab sa aming mga permit, Tapos dito ay yung mga cardinals at saka yung members of the clergy at saka yung officials of the Holy See nandito. Pero there's something special na alinsunod doon sa naging parang mga hiling ni Pope Francis before siya namatay na ang gusto niya na mag-meet sa kanya o yung sasalubong sa kanya. Hindi ko lang kung nakikita niyo yung stairs sa likod ko. Kita naman. Ang sasalubong dyan ay hindi mga VIP ang gusto niya pumunta ako. Sabi nga niya, poor at saka yung mga needy ang gusto niyang nandiyan dyan bukas. So susundin yun. Alam ko na handpick na yan. Of course, hindi naman ina-announce kung sino-sino yung mga napili. Pero tomorrow ay susundin yung kahilingan na yon at sila yung sasalubong dyan at maghahatid doon sa loob ng Basilica sa mga remains ni Pope Francis. Pero hanggang saan yung live streaming? Kasi of course may live streaming yan dun sa St. Peter's Basilica. Saan puputulin? Saan magiging private na siya?
hanggang madala dito, Chiki, no? Kasi I understand na yung ruta, no? It's like mga 20 to 25 minutes ang layo niya from St. Peter papunta dito, no? Sinubukan ko na sumakay ng Uber kanina para matansya, no? Ano siya? So, tuloy-tuloy yun. Alam ko kasi may mga sineset up na ng camera. Dahil bawal drone nga pala, no? Nakalagay doon, bawal drone. So, along the way, may mga kakagit na camera. Tuloy-tuloy yung stream hanggang makarating dito. Ako, pinuntahan ko na nga yung loob at Chiki and Mase para just in case nga talagang hindi na ako makapunta dito bukas, diba? Binisita ko na yung loob. So, anong mga preparations na napansin mo doon? Kasi I'm sure meron na rin mga initial preparations now. Yes. Alam mo, nalampasan ko siya, ha? Nalampasan ko yung lugar kasi talagang nasa isang kung tutuusin eh, parang isipin mo kasi, no, kung parang sa St. Peter's Square, Chiki, alam mo kung saan yung placement ng mga doon eh, ng mga tomb para sa mga pope at saka doon sa mga iba pa mga ng mga naging importanteng parte ng simbahan. Dito nalampasan ko siya. Talaga nalampasan ko siya tapos tinanong ko pa yung isa sa mga pare na nandoon, kung parang din kung nasaan. Tapos ang sinabi niya, I just passed by it. Sabi ko, okay, so maglingon ko, kasi nasa isang hallway lang siya, tapos nakatakip pa ngayon ng wood or ng plywood, yung lugar na yun. Tapos sabi ko, anong significance ba't dito? So, ina-explain niya ng mga pari dito na first favorite talaga ni Pope Francis na puntahan itong basilica na ito, no? Lalo na pag galing siya sa journey. Like, alam mo, nagpunta ng Pilipinas dahil may mission dyan nung nagpunta siya sa atin. Kapag balik ng Roma, dito agad muna sa lalapag para magdasal. At specifically, doon sa chapel kung saan naroon yung image ni Mama Mary at merong relic nung crib ng baby Jesus na sinasabi ng Simbahang Katolika. So, at alam niyo ba kung nasa yung placement na yon? Nasa labas lang nung chapel na yon, doon ilalagay at ilalagak yung mga labi ni Pope Francis. As in, doon lang mismo sa labas doon. Diretso sa lupa. Not even inside. Jovi, balita namin, nagkaroon na rin ng mga paunang pulong yung mga cardinals dyan sa Vatican dahil pinag-uusapan kung may mga hindi papayagan na mga kardinal na makiisa dun sa boto. Pakikwentuhan nga kami, ano ba yun? Well, ang nabalita, parang third or fourth na yata yung meeting. I have to check, Mase. Pero it's really about, ang main nila is the secrecy from now until mag-conclave, yung secrecy ng mga meetings, ay mga terms na napag-usapan nila. Pero yes, naging public na yung dahil merong isang cardinal na parang na-involved sa embezzlement at nagkakaroon ng tanungan kung should he be part of the vote. So, isa sa mga dinidiscuss yun, So, yan. At alam din natin na nandito na nga yung tatlong cardinal mula sa Pilipinas, at sila yung nagpa-participate na dyan sa mga meeting na yan. They will also participate later sa 8 p.m. na closing of the coffin. Pero hindi natin alam ko ano pa ibang mga assigned activities sa kanila. Basta ang alam natin, halos lahat ng cardinals na may assigned activity during the 9 days of mourning. Kagabi nga ay dito sa likod ko, sa loob ng basilica na to, ang nag-lead ng rosary praying ay si Cardinal Tagle. Yung 9 days of mourning, dinidiscuss namin yan ni Mase kanina. Kasi iba-iba yung mga sinasabi sa mga sources. No? Yung iba nagsabi na after he dies, yun yung simula. Pero sabi nga namin, it's after ilibing. So, ang day 1... After ilibing. So, after tomorrow. Day 1 tomorrow. Okay, day 1 tomorrow. Tapos sabi mo rin kanina, Jovi, na yung viewing dun sa puntod na mismo, no, after ng libing is Sunday. Alam ba natin kung anong oras? Sunday, pa nag-start na yung mga service dito, Chiki, which is very early in the morning. Meron na silang service, So, kumbaga, close lang ito ng Saturday. Tomorrow, pagkalibing, ay hindi pa muna magpapapasok. Siguro dahil nga, isi-seal pa yan, So, sa susunod na araw pa.